Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang Love and Memories. May nakita akong bagong bukas na restaurant at doon ako kumain dahil nagustuhan ko ang luto nilang ulam at hindi ko pa nakilala ang babaeng gusto ko. Minsan ay may customer na mayabang at nakipagkilala doon sa kaher, pero gusto palang matiko sa kanya. Kaya diniretsa ng dalaga na hindi siya pwedeng dalawin sa bahay nila at ayaw din niyang paistorbo sa trabaho. Pinag-iisip ako ng mabayang ganan. Ngayon lang ako pumalpak at hindi umubra yung diskarte ko. Hindi siya kinilig sa akin. Ang ibang babae, hinahabol-habol ako. Pero ang Bern na yun, parang bawal-ibalan sa kanya. Ngayon lang na may hindi nagkagusto sa akin. Pero hindi pwede ito. Liligawan ko yung babae niyan. Gusto ko siya. Palaban. Imposibleng hindi siya maging akin. At gagawa ko ng paraan para hindi niya ako matanggihan. Siya yung babaeng pakakasalan ko. Sana hindi ako mabigo sa aking panliligaw sa kanya. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto nang magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan nang magpatawad. Oh, ito na yung pinatimpla mong kape. Aba, himala, amado. Maaga kayatang nagising ngayon. Parang may lakad kayata . Tama ka, mameng. Kaya maaga akong natulog kagabi para maaga rin ang gising ko para sa pupuntahan naming okasyon. Dahil kami ang magluluto ng iba't ibang putahe na ihahanda nila. Mabuti naman kung ganon. Para makapagdala ka naman ng ulam at makakatikim naman ako ng karne ng baka. Teka, dadaanan ka ba rito ng kumpare Tisoy ba? Bakit? Hindi ka ba kumakain ng kalinang baboy? Ay, hindi. Ay, alam mo, mameng, pinakamasarap na karniyang baboy. Ay, ikaw yun. Ay, Hindi nako. ako. Mameng, sinasabi ko sa'yo, huwag lang kalinang bakang kainin mo. Kapag akong nagluto, lahat kakainin mo. Maniwala ka. Ay, Kapag nako. gutom ka. Ay, tama na nga yan para makaalis ka na. Kung saan Ano na naman bang pupunta ang ulam usapan natin nito. dyan, ha? Meron akong nilutong tuyo. Ha? Hindi mo pinirito? Siyempre, ito ko. Ano ka ba? wala ko At meron namang talbos ng kamuti dyan. Abay. Isawsaw mo na lang sa bagoong at suka. Gusto ko yan, mameng. Maghain ka na para makakain na ako. Baka daanan ako ng mga kasamaan ko, lalong-lalong si Paling Tisoy. Naku, mameng, abay pag-uulamin mo ng tuyo yung anak mo. Papasok sa opisina yun. Baka maamoy yung tuyo at ulam niya, ba? Ay, nako. Yun ang sinabi na iluto ko Ha? di sinunod ko ang sinabi niya. Ganun ba? At saka hindi na maamoy dahil nag-brush na yung anak mo bago siya umalis. Sige, bahala kayo. Siya, sige na, ipaghain mo na ako para makakain na ako muna bago ako umalis. Siya, sige na, para makaalis na ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you.
pinayagan mong pumunta dito sa restaurant? Ano bang problema mo? Friend, pasensya ka na. Ikaw lang ang matatakbuhan ko sa gibit kong kalagayan ngayon. Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Parang ang bigat naman ng problema mo. Ano ba yon? Oo, tama ka, friend. Isinugod ko sa ospital kagabi ang itay. Inatake ng high blood at wala akong pera na pambili ng kailangan niyang gamot. Kahit nakakahiya, ay pinuntahan na kita dito para humiram sa iyo ng pera. Yun lang palang problema mo eh. Huwag kang mag-alala, pahiramin kita. Sandali, magkano bang kailangan mo? Sabihin mo kagad para mabigyan kita. At nang makabalik ka kaagad sa ospital, makabili ka na ng gamot ng tatay mo. Salamat, friend. Dahil ikaw lagi ang tumutulong sa akin sa ganitong kalagayan kung nagipit ako sa pera. Paano? Wala pang sahod ang mga guro. Sa susunod na linggo pa. Ganun ba? O kung kulang ang perang yan, bumalik ka dito at dadagdagan ko ha. At saka unti-unti mong bayaran para may pambili ka pa ng kailangan ng iyong pamilya. Ha? Naku, salamat, friend. Alam ko na ako lang ang sumusuporta. Alam mo naman yan, kaya wala akong naiipon. Mabuti sa'yo, nag-iisa kang anak. Kaya wala kang problema sa pera. May negosyo pa kayo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Pambihira naman tong si Susana. Kung makipag-usap sa akin, halos idikit ang katawan. Pinaparamdam na may pagtingin siya sa akin. Pero hindi ko siya tipo. Kaya kailangan na iwasan ko siya. Baka maisipan pa niyang pikutin ako. Bakit? Ako pa ang lalapitan. Samantalang hindi lang ako ang binata dito sa aming opisina. Ano bang nakikita sa akin na wala sa iba? Kung nang isipin yan, baka problema lang ang makakamit ko. Tsaka marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong matupad. Saka ang pag-ibig na yan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, ano iha? Bumalik na ba doon yung lalaking nang istorbo sa'yo? Hindi pa naman, Mami. Siguro naisip niya na may nobyo na ako, kaya hindi na pumunta doon. Ganon ba? Sa bagay. Pero alam ko na nagmamadmad sa'yo yun. At naghihintay ng pagkakataon. Tingnan mo iha, baka gawin ka ng basaba, kaya mag-ingat ka. Hindi naman po problema yun, Mami. Dahil ginagamit ko naman yung kotse natin sa pagpasok ko restaurant. At saka may gwardiya naman tayo sa harap, di ba? Kulang iha. Kaya iniisip ko na dagdagan na gwardiya at dapat na may bodyguard ka. Sige pala iha. Bukas darating yung kahera na kasama mo para may papalit sa'yo kung pagod ka na. Salamat naman, Mami, para makapag-relax naman ako. Gusto ko sanang mamasyal, pero sino kaya ang isasama ko? Yung mga pinsan mo. Pumunta kayo sa resort at mag-picnic at saka magkwentuhan kayo. Tama kayo, Mami. Matagal na akong hindi nakakapunta sa resort. Siguro pag pumunta ko doon, mag-i-enjoy ako. Buti na lang pinaalala niyo sa akin. Kaya tatawagan ko ang mga pinsan ko para makapaghanda sila sa aming pagpunta sa resort. Tapos na akong kumain. Magbabayad na sana ako, pero bakit ibang kahira ngayon? Anong nangyari sa bar na yun? Umalis na nga kaya siya? O kaya nag-abroad na? Mamaya tatanungin ko yung kasama niya kung saan siya nagpunta para masundan ko siya kahit saang lugar
susundan ko siya. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. O mabuti naman at wala kang klase ngayon, friend. Kaya nakasama kita ngayon. Alam mo, parang naiinip ako dun sa restaurant kahit maraming kumakain dun. Naiinip ako. Ang hirap yata yung nandun ka lang na nakaupo at tumatanggap ng bayad sa kinain nila. Oo nga, friend. Kung hindi lang sarili namin yung negosyo, hindi ako magtsatsaga dun. Kaya lang, tinutulungan ko ang mami, syempre, dahil siya ang nagpaunlad sa restaurant na yun. Kaya maraming suki ang restaurant namin. Sana, ganito na nagkakasama tayo, friend. Dahil maraming tayong na-miss sa mga libangan natin eh. At saka, nahuli na tayo sa biyahe. Di pa tayo nakakahanap ng nubyo eh. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Darating din sa atin ang mga yan, ang magpapatibok ng puso natin ang ibig kong sabihin. Isa ngayon, mag-enjoy muna tayo habang walang istorbo at nagbabawal sa ating laya bilang dalaga. Ay, ang saya nito, friend. Tingnan mo yung mga pinsan mo. Tuwang-tuwa na naglalangoy doon sa swimming pool. Para bang mga bata na ngayon lang nakaranas na maligo sa swimming pool. Oo nga eh. Oh, ano bang ginagawa natin? Halika na. Magtampisaw na rin tayo. Samantalahin natin ang pagkakataon. Halika na. Sige, halika na. Para mabawasan ang init na nadarama natin sa ating katawan dahil sa init ng panahon. O sige, tara na, friend! Oh, Berda Iha, hindi ka pa bubago dyan. Hindi ka pa papasok doon sa restaurant natin. Kuwan po, mami. Magpapahinga muna ako ng isang araw. Napagod ako ng husto sa paglalangoy dun sa swimming pool. Talaga ang saya-saya ng pagsasama namin ng mga pinsan ko at kaibigan. Ay, mabuti na ba, Iha, kung nalibang ka ng husto. Para sulit ang iyong paglilibang. At makalimutan kung anong problema meron ka. Mami, wala naman akong problema. Siyempre, naiinip din ako dahil nasa loob lang ako ng restaurant natin at walang ibang ginagawa kundi tumanggap ng bayad ng mga customer natin. Oh, sa bagay, naranasan ko rin yan. Pero nagtiis ako dahil sinusuportahan ko ang iyong pag-aaral doon. Dahil yung naipon kong pera na padala ng daddy mo, ay kinamit ko sa negosyo dati, na restaurant. Buti na lang. At kumita ang pinatayo kong restaurant eh. Alam niyo, Mami, may swerte kayo sa paghawak ng negosyo dahil nagtiyaga kayo para kumita ng ating restaurant. Tingnan niyo, Mami, napalaki niyo ang ating restaurant at marami na rin kayong natulungan na tao para magkaroon ng trabaho. Oo naman, Iha. Kailangan na tumulag tayo sa ating kapwa na nagkakailangan para ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ay magtuloy-tuloy din. Sige, Iha. Aalis muna ako, ha? At tingnan ko yung restaurant natin kung hindi ka papasok ngayon. Sige, Iha. Bye. Bye, Mami. Ingat kayo. Oo, okay. Ang saya talaga namin kahapon at gustong maulit pa uli yun. Kaya lang, hindi ko alam kung kailan kami magsama-sama ulit na pumunta dun sa resort. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba, wala pa rin si Berna. Na
kahira nila dito. Saan kaya siya nagpunta? Kung mabuti pa tatanungin ko yung nakaupo doon sa kinaupo na kahira. Tatanungin ko siya kung kailan babalik sa trabaho niya si Berna. Lalapitan ko na siya. Madam, pwede bang magtanong sa inyo? Oh, ano ba yun? Pwede bang malaman kung asan po si Berna? Umalis na ba siya bilang kahera? Hindi naman. Nagbakasyon siya. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ano bang kailangan mo sa kanya para masabi ko kung bumalik siya dito? Huwag na lang po, madam. Babalik na lang po ako sa ibang araw para makausap ko siya. Gusto ko siya maging malapit na kaibigan eh. At saka, may nobyo na ho pa siya, madam? Iyan ang hindi ko alam. Dahil wala naman siyang kinikwento. Pero ang alam ko, may naliligaw sa kanya na abogado, enhinyero at isang guro. Ganun ho ba? Sige ho. Salamat po at pinagbigyan yun yung makausap ko kayo sandali. Sige ho, madam. Babuntin lang po ako sa ibang araw. Sige, ikaw bahala. Hayun, umalis na. Ang yabang pala. Yun ang sinasabi ni Berna na nagkipagkilala sa kanya. At gustong dalawin niya si Berna sa bahay. Kailangan daw huwag munang pumunta dito si Berna. Di bale, may kapalit naman siya na kahera. Di siya papasok na isang linggo para di niya makita si Berna. Ay, naku, iha. Mabuti at hindi ka pumasok. Pumunta yung sinasabi mong lalaking nakipagkilala sa'yo. Ang lakas ng loob. Ganun ba? Siguro, Mami, pag nandun ako, hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko sa kanya. Siguro, Mami, nakita niyo naman ang mga kilos niya. Di ba ang yabang? Ay, totoo yan, iha. Kaya dapat na may bodyguard ka na magbabantay sa'yo. Baka kung ano pang maisip niyang gawin sa iyo, iha. Naku, Mami, nakakatakot naman yung mga sinabi niyo. Kung ganun, hindi na ako papasok ngayon para hindi niya ako makita. Yan nga ang iniisip ko eh. Hindi ka muna papasok. Baka hintayin ka niya sa labas at pilitin ka pa na makipag-usap sa kanya. Sigurado yan. Kaya tamang-tama. Dito muna ako sa bahay. Hindi muna ako maglalabas para tumigil ang lalaking yon. Siguradong sasadyain niya ako at hindi niya ako titigilan para istorbuhin. Ang tagal naman ni Nika. Bakit kaya hanggang ngayon di pa dumarating? Sinabi ko sa kanya na samahan ako na bumili dito sa mall. Wala pa siya. Sa bagay, hindi naman ako natatakot dito dahil madaming tao. Walang maglalakas ng loob na gumawa ng masama sa akin. Hi, Berna. Salamat naman at nakita kita dito. Sino bang hinihintay mo? Ikaw pa lang dumating. Hindi kita napansin na lumapit sa akin. Paano mo na kung mapapansin? Ang lalim yata ng iniisip mo eh. Kaya hindi mo napansin na lumapit sa'yo. Sino bang hinihintay mo? Nobyo mo ba? Hindi na sigurado darating yun. Kaya pwede kitang samahan kung Wag gusto na. mo. Kaya ko maghintay na mag-isa. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Ano? Kinakausap pa kita eh. Pinapaalis mo na ako. Gusto kong makita yung pinagmamalaki mo. Teka, ang mabuti pa sumama ka sa akin. Halika. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!
Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Angelo dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.